Hey guys! Welcome to my channel. My name is Raizen and today pag-uusapan natin yung mga kwentong virtual assistant. Alright, now, isa sa mga madalas na itanong ng mga baguhan ay kung saang website nga ba mas magandang mag-apply, no? For someone na walang experience, for someone na walang idea kung anong gagawin, okay, saan nga ba? Alright, now, I could not name other websites, okay, aside sa dalawang ito kasi ito pa lang yung mga unang nasubukan ko, no? Upwork and onlinejobs.ph. Pero sa kanilang dalawa, to cut the story short, mas magandang mag-apply sa onlinejobs.ph. Bakit? Kasi few requirements lang yung hinahanap dito tapos hindi ka pa mahihirapang mag-apply. Unlike sa Upwork na minsan napakataas na mga requirements, kailangan native speaker ka, kailangan mong bumili ng mga connects. Ano yung mga connects na yun? Explore natin yun sa mga susunod na videos. But yeah, to cut the long story short, mas okay na mag-apply ka sa onlinejobs.ph kaysa sa Upwork. Okay? Pero alam niyo guys kung saan ako unang nakahanap ng trabaho? Sa Upwork. Okay? So, sir, bakit ganun? Sabi mo mahirap, pero bakit sa Upwork? Okay, now explain natin. Okay? Now, balikan natin yung nakaraan, Nax. Okay? Ito yung kauna-unahang job ko, guys. Okay? Kailangan gumawa ng tutorial videos for YouTube. Ibig sabihin, long-form content, no? Ang task ko nung nakaraan ay gumawa ng tutorial videos, how-to videos, no? Like how to download this one, how to install this, how to blah blah blah. And para gumawa ka ng mga ganong content, no, napakahirap nun. Kailangan mo pang mag-edit, kailangan mo pa ng voice over, kailangan mo pa ng mga graphics and all. And sobrang hirap nun, guys. And medyo malaki yung rate na kinakailangan doon, no? Kung di ako nagkakamali, yung rate na hinahanap ng mga VAs para sa trabahong ito ay nasa around $15 to $20 per video. Okay? Sa ngayon ha. And alam niyo kung magkano lang yung sweldo na tinanggap ko nung nakaraan. Okay? That was last November 2022. Tinanggap ko itong trabahong ito sa halagang $5 per video. 'Di ba? Sobrang cheap. $5 per video and magsuspend ka ng napakaraming oras para mag-edit ng video, no? Magsuspend ka ng oras para gumawa ng voice over and kung ano-ano pa, no? So, eto yung kauna-unahang trabaho ko and tinanggap ko yung napaka-cheap na trabahong ito kasi hindi ko habol yung pera that time, no? Ang habol ko lang is maka-gain ng experience, no? Ang habol ko is magkaroon tayo ng client, feedback ng ating client during that time, okay? Kung mapapansin nyo, I started at November 15, okay? Tapos tinigil ko ng November 21, okay? Hindi nga ako tumagal ng isang buwan dito sa trabahong ito. Kasi nga, ang gusto ko lang talaga is makapag-gain ng experience, no? Ang habol ko is mag-iwan yung aking client ng good feedback. And ayun na nga, no? Nung inend na natin yung ating contract dito sa client na ito, nagustuhan niya naman yung ating trabaho, nag-iwan siya ng 5 stars, nag-iwan rin siya ng magandang feedback. And after that, guys, no, nagsunod-sunod na yung ating trabaho. Okay? Kasi dito sa Upwork, guys, kapag nakita ng iba na may client ka na may previous experience ka na, plus nakita pa nila na may 5 stars ka, no? Siguradong hindi sila magdadalawang isip na i-interview ka, hindi sila magdadalawang isip na i-hire ka, no? Kasi nga nakikita nila doon sa previous client mo na okay yung naging performance mo. Alright? So, yeah. Although mahirap humanap ng trabaho dito sa Upwork, pero nung nakahanap ako ng opportunity, no, kinuha ko na yung opportunity na yon, niyakap ko na yung opportunity na yon kahit sobrang cheap, guys. Okay? Kasi ang habol ko lang talaga is makapag-gain ng experience. Okay? And after that, tinigil ko ng 21, right? Okay? Nung 26, nagkaroon ulit ako ng trabaho. So as you can see guys, magsusunod-sunod na yung trabaho mo kapag nakakuha ka na ng magandang feedback. And eto na yun guys, no? Instagram outreach. I gained at around $20 for this one. Okay? Next naman is for this one, YouTube thumbnail. Okay? Nagsunod-sunod na rin yan guys. Okay? After December 3, no, nakahanap na naman tayo ng trabaho nung June 5. Medyo matagal, no? Pero okay lang kasi may other sources of income pa naman tayo. So, dito sa trabahong ito, 15 hours a week, we gained at around $124.
Tapos dito naman, okay, so nakahanap na naman tayo ng other job, no? This was July 6. Mapapansin nyo guys, ito June 5, ito July 6. Okay? We are blessed na nakahanap na naman ng income, and dito sa task na ito, kumita tayo ng $10 dito. And etong client na ito guys, hanggang ngayon client ko pa siya, no? Tinigil niya yung kanyang contract sa Upwork pero nag-direct siya sa akin. So, patuloy pa rin yung trabaho namin. Kumbaga, etong job na ito na nasa Upwork ay naging test job lang namin, no? And after that, nag-direct na siya sa akin. Next, meron na naman akong nakita, no? YouTube thumbnails for $10 per pictures, no? And eto naman, $10 dun sa project namin. Okay, so as what you could see here, nagsunod-sunod na yung aking trabaho dito sa mga clients na ito nung nakakuha ako ng kauna-unahang trabaho ko. Okay? So para dun guys, sa mga newbie na gustong mag-explore as a virtual assistant, ang advice ko lang is wag niyo munang hanapin yung malaki yung sahod. Okay? Ang hanapin niyo muna is yung experience. Tapos kapag may experience na kayo, kapag nailagay niyo na yun sa profile niyo, nailagay niyo na yun sa resume niyo, hindi na mahirap sa inyo makahanap ng mga clients. Alright? And after this one guys, nung medyo nahirapan na ako maghanap ng trabaho dito sa Upwork, okay, ang ginawa ko na naman is maghanap ng trabaho sa onlinejobs.ph. And ito na nga yan guys, no? So far, nakahanap na tayo ng 3 trabaho dito sa onlinejobs.ph, okay? Hired tayo nung August 1, okay? Tapos, hired na naman tayo nung April 5, okay? And hire na naman tayo nung April 24. So, nagsunod-sunod na yung ating client dito, no? And again, dito sa onlinejobs.ph, mas madali yung hiring process dito, guys, no? Hindi mahirap din mag-apply ng trabaho kasi hindi mo kinakailangan ng connects. Yung connects kasi guys sa Upwork is kailangan mo para makahanap ng trabaho. I believe I explained that to this video. Click nyo na lang yung video na i-feature natin dito sa taas kung ano yung connects na yun. Okay? But yeah, to cut the long story short, subukan yung mag-apply muna sa onlinejobs.ph. Okay? Pero kung wala kayong mahanap sa onlinejobs.ph, lipat kayo ng Upwork and wag nyo munang isipin yung rate, no? Ang habulin niyo muna is yung feedback and yung stars, no? Tapos noon, magsusunod-sunod na lang yan. So, ayun lang. I hope natulungan ko kayo kung medyo nagdadalawang isip pa kayo kung ano yung papasukin nyo. Upwork ba or onlinejobs.ph. Alright, hanggang sa muli guys. Peace out. Paalam.